Sister, tell something about yourself. Then, ano po kaya yung something na proud kayo? Okay, sige. Good afternoon to everyone. I'm Sister Cynthia Corazon Reyes from Quezon City. I graduated from the Bachelor of Science in Business Administration, for short, Commerce, major in Banking and Finance. At the age of 4, I already have that vision to serve. Kasi ang bahay namin mostly in the squatter area. Pero I not belong to the squatter area. Pero yung surroundings, no? So I can see the poverty at that time. And at the same time, my parents were very religious. That's why I got this vocation. My father is a Catholic and my mother is Aglipayan. But before they got married, my mother was already converted as a Catholic. So because of that, I make this vocation nurtured by going to the church, participating to the church activities, and at the same time knowing, attending some search-in. In fact, after my high school graduate, I already asked my parents if I could join the congregation. And he just laughed at me and he said, sabi niya, gagawin ka lang katulong dyan. Gagawin ka lang chimay dyan, sabi niya. Pero I just wonder it, maybe my father was only challenging me kung sigurong talagang this is my life. After my second year college, I already asked my father if I could really just experience to be an outside aspirant. So I joined the Congregation of Daughters of Divine Seal. At the second year of college, I entered as an aspirant, and that my father made me naging malungkot siya because it is the proudness, di ba, yung pagiging ng mga magulang na makatapos ang isang anak. So at the end of that, after 3 months, the superior told me na you better go back to your house and continue your studies. So I continued, and after that, sabi ng father ko, you see, I told you na it is better now if you entered in a religious life, it should be a college graduate. So that if that is not really your life, pagdating mo, meron kang hawak, and you can go back and go to find a job. Ganyan sa akin. So I just I take that advice of my father. So after that I continued my studies, and then after that I graduated from the Trinity College, and then after 1 week I just only fix all my things, yung mga requirements, and then I joined not in the Congregation of Daughters of Divine Seal, and it is only in a Sisters of Saint Anne, because I have a best friend there just to visit, and then I found out na ay maganda rin pala dito, so I joined, and that's make my vocation na really makes me until now, this coming May 28, I will be at 35 years in my religious life. So it's maraming challenges, maraming struggles, but at the same time there is a joy. Parang I consider religious life is a sweet and sour, and the sweetness is the best that will really inspire you to move on, to go on. We want to know also, ano yung nangyari, from being a commerce? How it turns to become Actually, I don't have really a desire to work. Sabi ko nga, since grade 4, I have already the desire to serve and to be in a religious life. Kaya after my college, I went to Congregation of the Sisters of Saint Anne. I went for school. Kasi talagang I know myself na if this is my desire, this is my dream, and this is my call, you will fight for it. Di ba sabi nga, if you are a followers of Christ, there is that love that makes you move on. Pero kapag wala yun, parang lang. So ito yung naka-challenge sa akin, ito yung nakapagbigay sa akin ng joy, and until now, I be here. Na the vocation that I made myself happy.
Happiness is not just, you can see your face. Kasi sabi nila, sister, masyado ka kasing serious. Para bang nakakatakot kang Sabi ko, the happiness is not in that outside the external, it is deep in your insides. And in fact, I have my sister, the youngest sister of mine, that makes me really to continue my vocation, has a cancer. And then, sinabi niya na who will be the one to take care of it. But I'm still going on. In fact, I asked a question to God. Sabi ko gano'n, ito, I always serve you. Sinisilbihan kita, inaanhan kita ng ganito, tumutulong ako sa mga tao. How come my sister, I cannot, But I after my searching and answering that question, I said, whatever will happen to my sister, I will give it back to you. I surrendered it to you. Whatever sacrifices I'm doing to others for the better of my sister. Kung mamatay, mamatay. Kung mabuhay, mabuhay. And it was after 27 or 40 years, she died. That's 2000, 2012. 2021. Breast cancer, my sister died. But at least, I'm so happy na he's now happy now at peace. That's all. Siguro isa po yung sa naging challenge nyo, no? Meron pa po kayang mga challenges? Yeah, it's almost when I asked na gusto ko nang lumabas. But I did not express it. In my thoughts lang. When my mother died, kasi my brother was asking me to, you are the only single na if you could take care of my mother. I asked for 2 months, pinayagan. I asked again another 2 months. But at the end, I asked again, they did not allow me anymore. Then after that my mother died. And I said, sabi kong ganon, even if I will go out in my religious life, my mother will also die. So, sabi ko, what's the use of it, of going out, kung ganon din naman ang mangyayari. So the only source of my to be in my religious life is to have faith and prayer talaga, magdasal lang. Otherwise, if I will just only yung bang para bang I will go for my emotions, mamamatay ako niyan, lalabas ako. Yun ang An emotion will change from time to time. Yeah. Sister, for 35 years, yeah, 35 years. For 35 years as a religious. This coming May 28. May 28, you're 38 Yeah, years. 35 years. What gives you joy up until now? You're still there, na hindi sinabi niyo po na lalabas, gusto niyo nang lumabas, pero ngayon nandito kayo. It's my faith and my prayer, because I always remember a question with Jesus Christ told to Peter, do you still love me in spite of this? Tatlong beses. So, ganon din sa akin. If I always remember those mga struggles, the difficulties in my life, mostly naman kasi family and apostolate and community. Yung tatlo lang yan. I always ask, para bang sinasabi sa akin, do you still want to follow me? Do you want still to go on? And that I always pray, and I have faith na, Lord, who will help me is only you. So I already surrender everything. So kasi my principle is, I'm not the Savior. It is God. It's God's grace. So whatever will happen, there is always a reason for that. So ayun, that makes me joy. Ano kaya yung pwede nating, sister, gawin natin parang encouragement message nyo sa mga kabataan? Okay. I always say to the young ones, kasi I also a teacher also for how many years, and this is only for after 1 year na hindi na ako nagtuturo. I always, kasi I'm happy to see my students success in their profession. In fact, some of them are already doctors, principals, and at the same time a lawyer. I always encourage the young ones of today until now na if you love whatever kind of this state of life, it is the love that will move you to go on to what kind of life you are. So, siguro if the center is love in what you are doing,
it will make you be a good bearer of God's love, an instrument of God's love. Kasi I believe hindi naman nag-a-ask si Lord ng napaka-successful, whatever you are, you offer it to the Lord. And what kind of state of life you are, it's already beautiful in the eyes of God. Sabi nga, it is not the success, but the fidelity and the effort that you do in your life. So yan lang ang pinanghahawakan ko siguro. And for the young ones. And I always also tell, sana makita nyo sa akin, this is a challenge for them na sana makita nyo si Kristo sa akin, and whatever teaching that I told you, magawa ko sa buhay ko para makita nyo si Kristo sa akin. So that's the invitation for them. Thank you so much, sister. Thank you. Last na po siguro. Kanina nung sa first question, you mentioned na bata ka pa lang, gusto niyo pong pumasok. But you can still remember your young self na inisip niyo pong na-in-love kayo. Actually, marami mga admirer. May mga admirer, I entertain them. May binabasa ko yung mga sulat. Pero sabi ko nga, kung talagang alam mo yung direksyon ng buhay mo, you will. In fact, kahit na as a sister, maraming na-challenge sa akin. Kasi tinan mo, I'm from Manila. And most of my life is in provinces. I never asked to be in Manila. Kaya nga, gustong-gusto nila sa akin if I will go to Mindanao. That's why last mission is Mindanao. Anda, Pangasinan is the mother of all 100 island. Madela, Quirino province is a mission place. Ako ang unang babae, unang madre na natutong mag-tricycle in Anda, Pangasinan. Kasi the difficulties of water, yung bang sa poso, kaya lumaki mga ganito hangko, gano'n ng tricycle. Kaya they cannot believe na galing ka from Manila to be in this kind of life. So, kaya nga maraming na-challenge even up today. Pero malungkot ako ngayon dahil kasi I'm assigned in Quezon City. I don't have any more, hindi ako pwedeng magreklamo, kasi I value the vow of obedience. So, ayoko sa Manila, pero I have to be there. So, yun. So, maybe there is also another, kaya nga, it is a gift for me for this 35 years, this sabbatical, because nakapag-isip ako, it's deepening of my life, my vocational journey, because otherwise, it will, para bang just only emptiness. But this sabbatical program gives me more alive again. And I don't, hindi ko yung pagkakaila, hindi ko yung na there's also a time for, as a sister, for me, na nafe-feel ko rin sometimes yung the overburden, the emptiness in life. Thank you so much. So, thank you. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común.
Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Tell something about yourself, and then ano kaya yung isang bagay that you're really proud of yourself? Ayan, sige. So, I am Sister Leonora Liabore. Taga-Tabegi, Ginto, Bulacan ako. And then, pero nung nag-mother na ako, ang congregation namin ay sa Malolos, Bulacan. So, doon na kami naka-stay. Pero at present, ang aking assignment ay sa pre-novitiate ng aming congregation. Ito ay sa Kalumpit, Bulacan. Ayan. So, what else? Masaya ako sa aking bukasyon ngayon kasi na-reach ko na po yung 30 years in religious life. So, katatapos lang po ng aking celebration noong February 24, 2024. So, nag-celebrate ako ng 30 years na kung saan ay yung journey ko as religious ay mahaba-haba na rin ang aking nalakbay. Siyempre, hindi madali yon, pero ang masaya ako ngayon at proud ako kasi tinulungan ako ng Diyos sa aking journey. So, maraming mga pagsubok, mga trials, and then mga problems. Pero ang pinasasalamat ko sa Diyos ay naging matatag ako dito at na pagtagumpayan ko yon sapagkat sa tulong na rin ng Diyos. Kasi talagang hindi ko naman yung kayang gawin kung ako lang. Pero yun talaga, kaya mahalaga sa akin ang banal na misa, ang pagbabasa ng Word of God. Siyempre para iyon yung magsusustain sa aking bokasyon. You're welcome. Your religious life is older than us. Yeah. Sis, ang tagal nyo na po, ano po yung initial plan ninyo or initial dream ninyo nung hindi pa po kayo pumapasok sa religious life? Then, ano yung turning point na ngayon ay nandito po kayo? Ayan. So, pag tinetrace ko yung aking vocation story, so, nung bata pa ako, grade 3, so natandaan ko yung may nag-vocation campaign sa aming school, so sa Giginto Central School. Nagtanong sila kung sino yung mga gustong magmadre, magpare, kasi mga seminarians yung nagpunta doon for vocation. Pero sinama na rin nila yung dahil may mga kababaihan, so tinanong nila kung sino ang gustong magmadre. So natatandaan ko, nagsulat ako sa maliit na sheet of paper. So pagkatapos noon, natapos yung aking elementary schooling, and then nag-high school ako. So nawala yun, nawala sa aking sa aking pangarap yung pagmamadre. Pero nung natapos ako ng high school, kasi parang hindi pa ako hindi ako convinced kung ano yung course na kukunin ko. So pagkatas noon, hindi muna ako nag-aral, so nag-stop ako. Pero sabi ng mother ko ay masasayang daw yung aking journey as kabataan, kasi minsan lang daw to dumadating sa buhay ng isang tao. So gusto niya maging worthy yung aking pagiging kabataan or teenager. So what I did ay nag-try akong pumasok ng trabaho sa edad na 17 years old. Yeah, pero that time ay uso pa yung dinadaya yung edad. So pinatanda ko yung sa kung familiar po kayo sa pabrika po ng wine, yung White Castle Whiskey. Have you heard that? In Balintawak.
And then also yung Maria Clara na mga wines. Oo. So pero nung nagtatrabaho ko kasi sarili ko naman din yung sweldo, hindi kinukuha ng mother ko kasi ipunin ko, ganyan. So, one of my sisters in the family, so sabi niya, Diche, sabi niya, hindi habang panahon nandiyan ka. Sabi niya, mag-aral ka. So, na-encourage naman ako ng kapatid ko. So, ang ginawa ko, nag-working student ako. So, nagtatrabaho ako kasi ang niya, 6 to 2 p.m. And then after paglabas ko sa trabaho, nag-enroll po ako kasi sa Philippine School of Business Administration sa PSBA Quezon City. So from Balintawak, so nagta-travel ako papunta doon. And then before ako pumunta ng school, katabi nun ng Santa Clara, 'di ba? Yung sa kumbento ng Santa Clara. So may image niya si St. Clair doon na malaki. So before akong pumasok sa chapel, dumadaan ako sa kanya. Tapos sabi ko, gusto ko pong maging kamukha ninyo, ganyan. Kay St. Clair, sinabi ko. Kasi gusto ko nga yung nakahabit, ganyan. Tapos nung nag-join ako sa charismatic community. So, malaki ang na-contribute sa aking faith ng charismatic community. Ito ay ang Lord's Flock Charismatic Community, ayan. So, noon, nag-aaral ako, nagtatrabaho, tapos pag weekend, pumupunta ako sa Lord's Flock. And then, nagsiserve ako doon. Pero dumating yung time doon na yung bumalik yung gusto kong magmadre. Ayan, so hanggang sa diniscern ko po yun. Pero habang dinidiscern ko yun, nagpaalam ako sa mother ko, hindi siya pumayag. So, ayoko naman pumunta ng kumbento ng walang blessing ng aking mother. So, naghintay po ako ng panahon, and then isa na namang kapatid ko ang nagsabi sa mother ko na, Mang, bakit ayaw niyong payagan si Ditching magmadre? Kung doon siya masaya. Ayan. So, from that on, so hinintay ko yung panahon na yon. And then, talagang naging bahagi sa akin ng charismatic community, nabuhay yung aking bokasyon. And then dumating yung moment na nagtanong ako sa Diyos, nagsiserve kasi ako sa charismatic. Sabi ko, bakit? Lord, bakit nagsiserve naman ako sa iyo, pero bakit parang empty pa rin yung aking ang aking heart para sa aking pag-apostolate, ganyan. So yun pala, nung pinayagan ako ng mother kong magmadre, pumasok na ako sa kumbento. Pero ang maganda dito, nag-search ako talaga ng charism na papasukan ko. Kasi malapit kami sa mongha, malapit kami sa orphanage, na mga madre din ang nagraran. So, pero sabi ko kay Lord, hindi ko po kayang magmongha. Ayan, hindi ko kayang makulong. And then, sabi ko, Lord, gusto kong magmadre, pero hindi ko kayang mag-alaga ng mga bata. Ano kaya so yung pala, maging misyonera ako ng salita ng Diyos. So naging attractive sa akin yung mga poster sa church na yung may mga naka-backpack at tapos may pathway, ganyan. So yun, so doon pala ako dadalhin ng Diyos. Kaya masaya ako sa aking bokasyon, masaya ako sa kung saan ako dinala ng Diyos, kasi yun yung charism na kaya ko at kaya kong gawin. Ayan. So yun po yung bokasyon, kaya kung ba't ako nandito at alam ko dito ako dinala ng Diyos. For 30 years of your religious life. Can you give at least two greatest challenges that you encounter sa vocation o sa religious life na meron? Oo. So sa aking 30 years na karanasan sa religious life, maraming challenges, pero isa sa nakatatak sa akin ay yung, napakahirap talaga na maging superior sa congregation. So, katatapos lang, ang dami talagang challenge. Kala ko hindi ko matatapos yung term ko, 4 years na term ko na Pero nakita ko dun sa grasya ng Diyos. Hanggang ngayon dito sa aking pag-attend ng sabbatical journey, nabalikan ko. So ano ba yung biyayang nagbigay sa akin para makatawid dito? Kasi meron isa akong madre na parang walang tiwala sa kakayanan kung ba't ako nilagay ng Diyos doon. Pero ang pinasasalamatan ko sa Diyos, kasi yung sinasabi nga niya ay yung yung grace ng
pagiging leader. So hindi naman din ako naging authoritarian, no? Hindi ako naging mataas na ako ay superior. Basta ang alam ko, naging facilitator lang ako sa community. And then, kahit superior ako, nagluluto ako, namamalengke ako, naglilinis ako ng kumbento. So, I want to be an example to our sisters kasi sabi ko, hindi lahat ng leaders ay yung kailangan laging nasa office o napakataas ng antas ng kanyang pagtingin sa sarili. So, despite of that, na yun ang tingin ko sa sarili ko na maging mababa, meron pa rin naging challenge sa akin na madre. Pero sa awa po ng Diyos, natapos ko yung term ko at masaya ako kasi wala akong regrets, wala akong babalikan na hindi ko to natapos, ganyan. Sa tulong yun ng Diyos kasi I am a prayerful, talaga yung parang dasal lang ang makakapag-survive talaga sa akin, tsaka yung Eucharist, yung Word of God, ayan, tapos yung mga taong nakapaligid sa akin na naniniwala naman sa kakayanan ko. Ayan. So, thank you so much, Sister. We learned here that you become a superior. Yeah. And kahit na superior niya, meron pa rin challenges. Exactly. Pero, ano po yung yung time na yun, ano yung nagbigay ng kasayahan sa'yo or kahit throughout your journey as a religious person, ano yung talagang nagbibigay ng kasiyahan sa inyo in this vocation? Ayan. So, sa aking journey as religious, masayang-masaya po ako, assignment ko sa mission. Kasi ang mission talaga ng congregation ay spreading the Word of God through biblical apostolate. So kung saan-saan po kaming mga lugar na pupunta, kaya nga yung sinasabi ni Pope Francis na go to the peripheries. So nagagawa ko po yun bilang isang madre ng Religious of the Divine Word. Kasi ang charism namin, nagbibigay kami ng seminar about Bible. Pero basic Bible seminar, tapos yung youth Bible camp. So yun, pagka nagmi-mission ako sa iba't ibang lugar, na-encounter ko ang mga tao, nagbabahagi ako ng salita ng Diyos, fulfilled ako. Kasi kahit wala kaming sweldo, wala naman kaming stipend, ganyan. Pero yung pag natapos yung seminar na ibinigay namin, ay masayang-masaya ako. Kasi kung saan-saan kami ring lugar na pupunta, sa Kalinga, sa Mountain Province, puro lakad doon kasi bundok. So meron pa nga time na naglalakad kami for hours, para lang ma-reach yung mga baryo na lugar na kung saan sabi ni Father, puntahan namin. So masaya ako kasi yung mga tao talagang nag-aabang, sa salita ng Diyos. At makikita namin masaya sila kapag natapos yung seminar. Thank you, Sister. Welcome. Pwedeng magbigay po kayo ng message or advice or challenge sa mga youth na nakikinig o makikinig nitong interview na ito? So sa mga kabataan na sa panahon ngayon, totoong marami din challenge ang simbahan kasi maraming ang kalaban ang mga kabataan ngayon, ang social media, yung mga gadgets, yan. So parang sa akin nga, tingin ko parang wala nang bukasyon na nakukuha ang simbahan. Pero sabi ko, kasi ang Diyos naman ang kumikilos. So kaya yung mga kabataan sana madinig niyo yung boses ng Diyos. Bigyan niyo siya ng panahon, kasi higit pa sa gadget na magbibigay sa inyo ng saya, ang pagsunod sa tawag ng Panginoon. Talagang kayo po ang makakaramdam nun kapag tinugon niyo yung tawag ng Diyos. Medyo mahirap po siya pero masaya siya. Kapag narinig niyo yung tawag ng Diyos, huwag niyo pong isnabin, kasi nga sa dami ng ingay sa mundo ngayon ang mga kabataan, pero sana maging bahagi pa rin kayo ng simbahan sapagkat malaki ang gampanin ng evangelization. So maraming taong nag-aabang makinig ng salita ng Diyos, so sana ialay niyo ang inyong sarili. Thank you, Sister. Last na po. At baka hindi pa naririnig ng mga nakakakilala sa inyo o ng mga kasama sa congregation. Na-in-love na po ba kayo before? Ako po pa ngayon. Nag-boyfriend po ba kayo? Nung pumasok ako sa kumbento, never talaga akong nagka-boyfriend. Kasi parang ko sa sarili ko na magmamadre ako. So kaya hindi naman ako, may mga nanliligaw, pero parang sa sarili ko na magmamadre ako. Dito ako sa tawag ng Diyos. Pero sa loob, yun nga sinasabi ng iba na
hindi naman daw mawawala yung puso. Yan. So, pero ano lang po, mga crush-crush lang, ganyan. Oo, pero mararamdaman ko na sila ay mga naging inspiration lang sa journey ko as religious. Tapos na-inspired ako pag nakikita. Pero yun, pagdating naman ng panahon, mawawala sila. So, kaya minsan sinasabi ko sa Diyos na binibigay niya lang niya ito para mas makatulong din aside from God, no, na only Jesus. Pero yon, may mga binibigay siya na, pero sinisave pa rin niya tayo sa kung saan dapat kong kalagyan.